Hello everyone, good afternoon, good morning, good evening sa lahat sa mga kapwa ko ka-OFW. Sa bidyong ito, ibabahagi ko po sa inyo ang aking buhay-buhay dito sa Pilipinas. Naramdaman ko talaga na grabe, napakahirap dito sa bansa natin. Ang mga bilihin ay napakamahal, lalo na sa, hindi lang sa pagkain, lahat sobrang mahal. Yung 1,000 mong pera, parang wala na talaga siyang halaga. Once na makabili ka ng kahit isang tubig lang, expect mo na yan, na kukunti na lang ang matira sa iyo. Kasi lalo na sa bigas ay grabe, sobrang mahal talaga mga kaibigan ko. Lahat, halos napakataas ang mga presyo, hindi mo akalain. Kaya kayong mga nandiyan pa sa abroad, super ipon talaga kayo at huwag kayo basta-basta gastos ng gastos kasi once na naisipan yung umuwi dito sa bansang Pilipinas, maramdaman nyo talaga ang sobrang hirap. Lalo na yung mga may estudyante, may mga bata, may mga maliit pa. Akala noon kapag nagpapadala ako ng 20,000 sa parents ko, akala ko kasyang-kasya na yun. Yung pala kulang pa. Kaya minsan pag nagpapadala ako, hindi na siya sumasama doon sa mismong bayan. Utusan lang niya yung kapatid ko. Diyan sa abroad, ang dali lang natin makabili ng tinapay, ang dali lang natin makabili ng gatas, ang dali lang natin makabili ng mga tuyo, ang dali natin makabili ng mga prutas, ang dali natin makabili ng mga gulay-gulay. Pero dahil sa Pilipinas, kung wala kang tanim, kung wala kang lupa, napakahirap talaga. Lalo kapag ikaw ay nasa syudad, wala kang hanap buhay na stable, sobrang maramdaman mo talaga na ang hirap. Ano pa kaya yung mga may pamilya, nakakaawa po. Kaya kayong mga nandiyan pa sa abroad, kaya todo ipon talaga kayo kasi someday, somehow, babalik at uwi din talaga kayo dito sa bansa natin. At matuto din tayo magsabi ng no, kailangan may limit din sa pagbibigay. Pero kung may estudyante naman, mahirap din silang limitahan, lalo na ngayon, napakamahal po ang bilihin. Lahat, lalo na yung mga estudyante, nagre-rent sila ng boarding house. Ang mahal-mahal na ngayon ng renta ng mga boarding house. Ay naku, grabe. Kapag nakatanggap ka na ng sahod, mag-separate ka na ng kunti para sa sarili. Huwag lahat todo bigay sa pamilya. Kung ano, magbigay ka lang kung ano yung nararapat. Kaya kapag nasa Pilipinas ka, iwasan mo yung magpapaparty ka. Pakainin mo yung kapitbahay, pakainin yung kabarangay. Ay nako, talagang maubusan ka talaga dito dahil sa sobrang mahal. Sa panahon ngayon, dapat maging wais pagdating sa pera dahil hindi mo alam ang pangyayari o mangyayari. Kasi sa abroad, ang bilis lang ng pera. Mabili mo lahat ang gusto mo. Lahat, kagaya nito, libreng pagkain. Sa Pilipinas ay talagang walang libre. Lahat bilihin. Free taste ito. Yan, may libreng mga cookie-cookie. Kuha ka lang dyan. Yun, nakakatuwa naman kahit pa paano. Ako, dito sa Pilipinas, walang libre. Sobra lahat, bilhin mo hanggat maaari. Parang ayaw mo nang kumain. Parang nakakatakot kumain kaya. So yun, excited kaming sumakay ng airplane. Ang sarap, ang laki ng ngiti-ngiti namin. Kaya encourage ko kayo, nasa abroad pa, ipon-ipon din kapag may time dahil napakahirap ang buhay natin dito. Hindi dinidiscourage ko po kayo. Ito talaga ang realidad. Diyan sa abroad, lahat madali, mabilis, easy. Pero pag uwi mo dito sa atin, maramdaman mo talaga ang hirap. Mabilis lang mawala ang pera. Kaya ingat-ingat din. Pero kapag ikaw ay nakatira sa probinsya at may lupain din, kailangan mo talagang magtanim para hindi mo na kailangang bumili. Pero yung mga nasa syudad, lahat bilihin kaya napakahirap. Kaya mas gustuhin ko talagang tumira sa probinsya kaysa syudad. Kung wala ka naman ding trabaho maganda sa syudad,
doon na lang sa probinsya. Kasi doon magtanim ka ng kamatis, ayun, meron ka ng makain. Kagaya nito, ako nag-alaga nito mula newborn. So napakahirap mag-alaga ng bata. Bali 3 na itong aking alaga. Tapos wala ka pang pera. Ay nako, sobrang hirap. Pagod. Ikaw na lahat, ikaw pa mamalingki, ikaw pa yung magloto, ikaw pa lahat. Ihatid mo pa yung mga bata, may pakakainin ka pa. Walang oras halos sa sarili. Tapos hindi ka pa marunong mag-ipon, ay ikaw na yata yung pinaka mahirap na nilalang. Kaya pagdating sa pera, kailangan maging wais, wag pahiram kahit sabihin friend lang dyan. Kasi talagang sobrang hirap. Biruin mo, mag-alaga ka ng bata, tapos hiramin lang yung pera, tapos itiway lang. Tapos ikaw naman hindi rin marunong magsabi ng hindi sa pamilya mo tuwing may sasabihin sila sa iyo, padala ka naman kaagad. At hindi mo naiisip yung trabaho gaano kahirap. Lalo pagka tuwing lamig, ay naku, ang sakit kaya sa kamay, ang sakit sa katawan. Kasi sobrang lamig yan. So ito yung aking mga amo, ito yung aking amo, yung bata. Maliit pa yan nung dumating ko sa kanila, bali 7 years yata na ako. Ito na yung pangatlong bata. Dinidisiplina ko, tinuturuan ko sila. Yan, nagtatapo ng basura. Marunong na yan magtapo ng basura. Marunong na din itong magbisaya. Marunong na din itong magtagalog. Kaya open sila sa language. Ang dami nang natutunan. Yan, siya yung tagatapon. Tinutulungan na niya ako. So, mabait talaga ang aking mga amo dahil hindi sila konsentidor na pagdating sa disiplina. Hinahayaan na ako magdisiplina. Yan, marami na silang natutunan. May kanya-kanya silang mga trabaho sa bahay. Ito ngayon ang panganay. Hinayaan ko siya maglaban ng bag niya, ng school bag niya, para matuto din siya. Yun, matuto din sa wakas at siya na rin ang naglalaban ng kanyang sariling school bag. Kasi sabi ko sa kanya, kapag hindi mo laban yan, talagang mangangamoy ka. Ayun, sabi niya, laban daw niya kasi matagal daw 1 taon na hindi nalabhan. So, yun lang yun mga kaibigan, kapwa ko OFW, kailangan talaga natin mag-ipon at marunong tayong magsabi ng no at mag-limit din tayo. Kailangan meron din tayong goal para alam din natin kung kailan tayo hindi na magtatrabaho. Kasi kung puro tayo ng trabaho, aabutin talaga tayo sa abroad ng 20 years or 30 years or more than that. Yun, napakahirap na yun na buhay. Kailangan din natin samahan ng ating pamilya kapag tayo tumanda na. So, salamat sa pagkikinig mga kapwa ko OFW.